Sa maliit na karinderyang madalas nilang tagpuan, nakaupo si Andrea habang hinihintay si Jobert. Nakasuot siya ng simpleng blouse at slacks. Mukhang pagod pero maaliwalas pa rin ang mukha. Galing siya sa internship interview sa isang kilalang kumpanya. Pangarap niyang makapasok kasi roon. Habang tinitignan niya ang oras sa kanyang relo, hindi niya maiwasang mapangiti. Sa tagal nila ni Jobert, kabisado na niya ang pagiging laging may biglaang lakad ng kanyang nobyo. Alam niyang malamang na may siningit na naman itong racket na hindi na naman nasabi sa kanya. At tama nga siya. Dumating si Jobert na pawisan. Nakasukbit pa ang isang maliit na kamera sa leeg. Han, pasensya na ha. May tinapos lang akong shoot. Wala kasing ibang pwedeng humawa kaya ako na lang. Napabuntong hininga si Andrea. Pero ngumiti pa rin siya. Okay lang. Sanay naman na ako. Pero sa loob-loob niya, may maliit na tinig na nagsasabing, sana man lang nagpaalam. Umupo si Jobert sa harapan niya. Mabilis na uminom ng tubig. Masigla ang boses nito. Parang may laging bagong ideya, bagong racket, at bagong gagawin. Ganyan naman talaga siya. Hindi takot sa panganib, hindi takot na sumubok ng bago. Han, may nakuha akong 2 booking for next month. Medyo malaki-laki. Tingin ko, konti na lang talaga. Makakabuo na ako ng team. Ngumiti si Andrea. Gusto niyang maging masaya para sa kanya. Ngunit, maganda naman yung ginagawa mo. Pero, nag-iisip ka na ba ng pang long term? Yung tipong regular na income, mas stable na trabaho? Tanong niya. Maingat ang boses. Halatang ayaw na makasakit. Agad na napakunot ang noo ni Jobert. Han, paulit-ulit na lang tayo dito. Hindi ko talaga nakikita ang sarili ko na may boss. Mas gusto kong hawak ko ang oras ko. Malaya. At saka, kumikita naman ako, hindi ba? Hindi sa hindi. Sagot ni Andrea. Pilit ang ngiti. Pero iba pa rin kapag may siguradong sweldo, benefits, o kaya naman ay future. Tumigil saglit si Jobert. Future? Han, may future naman ako ah. Hindi lang katulad ng naiisip mo. Hindi na nakasagot si Andrea. Alam niyang tama si Jobert sa sariling paraan. Pero pakiramdam niya, parang panganib lang ang hinahawakan nito. Walang konkretong direksyon sa buhay. Samantalang siya, lumaki sa pamilyang simple, ngunit istrikto sa prinsipyo. Ang trabaho ay hindi isang laro. Ang buhay ay dapat planado. Nagpatuloy sila sa kanilang pagkain, pero ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Nakatingin si Andrea kay Jobert habang kausap niya ang tinderang kilala nila. Kuwelang bata pa rin ang ugali, puno ng saya, hindi takot na magkwento, at doon siya muling nagtanong sa kanyang sarili. Magkakasundo pa kaya kami hanggang sa dulo? Pag-uwi nila, sabay silang naglakad sa kahabaan ng kalye. Hawak ni Jobert ang kamay niya, pero pakiramdam ni Andrea, parang may pader na unti-unting tumatayo sa pagitan nila. Han? Bulong ni Jobert. Basta tandaan mo ha, ginagawa ko to para magkaroon tayo ng magandang buhay. Hindi porkit iba ang paraan ko ay mali na. Alam ko naman yun. Mahina niyang sagot, ngunit hindi sigurado. Sa gabing iyon, habang nakahiga si Andrea, napatingin siya sa kisame. Mahal niya si Jobert at walang duda roon. Pero sa magkabilang dulo ng pangarap nilang dalawa, sino ang kailangang umintindi? Sino ang kailangang magbago? At doon niya unang naramdaman ang kirot ng tanong na matagal na niyang iniiwasan. Paano kung ang pagmamahal ay hindi sapat para punan ang 2 mundong sobrang magkaiba? Lunes ng umaga,
Abala si Andrea sa pag-aayos ng kanyang portfolio para sa kanilang nalalapit na panel interview. Isang malaking kumpanya ang target niya at alam niyang malaking oportunidad iyon para sa karera niya. Maaga pa lang ay nag-message na siya kay Jobert. Gusto sana niyang humingi ng kaunting words of encouragement, kaso wala itong reply. Alam niyang may shoot daw ito ngayon, pero hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Sana man lang ay na-good morning siya, bulong niya sa sarili. Habang naglalakad papunta sa terminal, muli siyang nag-check ng kanyang phone. Wala pa ring sagot, at doon nagsimulang sumikip ang pakiramdam sa dibdib niya. Hindi na ito bago. Sa katunayan ay madalas ito. Mas inuuna ni Jobert ang biglaang racket kaysa sa kanilang mga plano. Hindi naman siya madamot. Hindi rin niya gustong pigilan ito. Pero minsan, parang wala na siyang lugar sa unti-unting lumalaking mundo ni Jobert. Nang matapos ang interview, agad niyang tinawagan ang kanyang nobyo. Han, tapos na ang interview ko. Sana pumasa ako, sabi niya, may halong kaba at tuwa. Pero ang sumagot, isang maingay na background music at boses ni Jobert na tila nagmamadali. Han, pasensya ka na ha. Busy kasi ako ngayon eh. Call kita later ha. Papunta pa kami sa susunod na location. Congrats Han. Later promise. At bago pa siya makasagot, naputol na ang tawag. Napatigil si Andrea sa sidewalk. Ramdam niya ang kirot na matagal na niyang kinikimkim. Bakit parang ako ang laging may oras? Pero siya, kailan ba ako naging priority niya? Kinagabihan, hindi niya na napigilang ibuhos ang sama ng kanyang loob. Pagdating ni Jobert sa kanilang usual na tagpuan, pangalawang oras na siyang naghihintay. Han, sorry ah. Traffic kasi. Tapos nagka-aberya pa yung... Jobert, bakit lagi ka na lang may aberya? Putol niya. Hindi na napigilan ang panginginig ng kanyang boses. Bakit parang hindi ka marunong magsabi kung may pagbabago sa plano? Nagulat si Jobert. Hindi sanay sa biglaang pagputok ni Andrea. Han naman, alam mo namang ganito ang trabaho ko, hindi ba? Hindi ko hawak ang takbo ng araw. Pero hawak mo ang oras mo, hindi ba? Lagi mong sinasabi yan. Naitaas ni Andrea ang kanyang tono. Kung hawak mo, bakit hindi mo magawang i-manage para kahit minsan? Mauna naman ako. Halatang nasaktan si Jobert. Napakamot ito sa kanyang ulo. Umiwas ng tingin. Hindi naman sa ganun. Hindi naman ibig sabihin na hindi kita napapriority ay hindi na kita mahal. Nagpapagal ako para sa future natin. Future? Jobert, paano tayo magkakaroon ng future kung hindi mo kayang maging present? Tahimik. Ilang segundo na parang tumakbo ang oras bago muling nagsalita si Jobert. Mas mahina na ang boses nito. Han, bakit parang lagi mo na lang minamalit yung mga ginagawa ko? Hindi ba pwedeng iba lang ang paraan ko ng paghahanap ng success? Napapikit si Andrea. Hindi niya gustong maging kontrabida sa kwento nila. Mahal na mahal niya si Jobert. Pero habang tumatagal, napapansin niyang parang sila na mismo ang humihila sa isa't isa sa magkabilang direksyon. Hindi ko minamalit ang ginagawa mo. Mahinang tugon niya. Natatakot lang talaga ako. Kasi parang wala kang konkretong plano para sa ating dalawa. Parang lagi kang nadadala ng hangin. Paano ko magkakaroon ng tiwala kung hindi ko alam kung saan tayo patungo? Suminghap si Jobert. Halatang frustrated. Andrea, hindi naman porket hindi mo nakikita ang plano ko. Ibig sabihin ay wala na yon. Ngunit hindi na nakasagot pa si Andrea. Sa puso niya, lumalaki ang gap sa pagitan nilang dalawa. Hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, kung hindi dahil sa kakulangan ng pag-unawa. Sa gabing iyon, sabay silang umuwi
pero hindi magkahawak kamay. Tahimik, malalim, parang dalawang taong naglalakad sa isang kalsada pero papunta sa magkabilang mundo. At doon ay nagsimulang mabuo ang tanong na mas masakit pa sa away nila. Hanggang kailan sila magtitiis bago may sumuko? Lumipas ang ilang araw na pareho silang malamig. Hindi sila nag-aaway, pero hindi rin sila nagbati. Ang mga mensahe nila, dati puno ng ingat at mahal kita. Ngayon ay naging simpleng okay at nasa bahay na ako. Parehong takot na magsimula ng panibagong pagtatalo, kaya parehong nagtatago sa katahimikan. Isang Sabado ng hapon, nagyaya si Andrea na sila'y magkita. Gusto niyang ayusin ang lahat bago pa tuluyang mabasag. Pinili niya ang lugar na dati ay masaya para sa kanila. Ang lumang parke na madalas nilang tambayan tuwing walang pera, pero sabik sa isa't isa. Pagdating niya roon, naroon na si Jobert, nakaupo sa lumang swing. Hawak ang bote ng tubig. Pawisan na naman, malamang galing sa raket. Naalala ni Andrea kung gaano niya gustong-gusto dati ang pagiging masigla nito. Pero ngayon, hindi niya na alam kung natutuwa pa ba siya o napapagod na. Han, bungad ni Jobert nang makita siya. Salamat at nakipagkita ka. Tumango si Andrea at umupos sa kabilang swing. Kailangan kasi nating mag-usap. Tumango si Jobert. Oo, alam ko. Sandaling katahimikan bago nagsalita si Andrea. Maingat, ngunit puno ng bigat. Jobert, mahal kita. Alam kong mahal kita. Hinawakan niya ang tanikala ng swing. Pinipigilang manginig ang kamay. Pero parang hindi na tayo nagkikita sa isang direksyon. Para bang ako, tinitignan ko yung future na siguradong sigurado tayo. Ikaw naman, tinitignan mo yung future na malaya. Pareho namang tama pero magkaiba talaga eh. Alam ko, sabi ni Jobert, sabay tingin sa lupa. Pero, hindi ba pwedeng magtagpo pa rin tayo? Baka naman pwede pa nating ayusin to. Umiling si Andrea. Halos hindi makatingin. Ilang beses na nating sinubukang ayusin. Pero ganito pa rin tayo, Jobert. Ayokong tumating yung araw na pareho tayong mapapagod at masasaktan ng sobra. Mahal kita, Andrea. Pabilis na sagot ni Jobert. Puno ng pakiusap ang boses. Hindi ba sapat yun? Napapikit si Andrea at doon tumulo ang luhang matagal na niyang pinipigil. Mahal din kita, pero minsan, hindi lang pagmamahal ang kailangan natin. Kailangan ko ng direksyon, kailangan ko ng kasiguraduhan, at kailangan ko ng partner na makakasabay sa lakad ko. Nilingon siya ni Jobert. Pulang-pula ang mata nito. So, ako yung walang direksyon? Yung wala pang pangarap sa buhay? Hindi naman sa ganun, Jobert. Nanginginig niyang sagot. May pangarap ka, pero hindi ko kayang sundan ang mundong gusto mong puntahan. Hindi ko kaya yung takbo mo. Ilang segundo ang lumipas bago sumagot si Jobert. Halos pabulong. Andrea, hindi porkit iba ang landas ko. Ibig sabihin ay wala na akong patutunguhan o pupuntahan. At doon, parang may umintig na puwersang humila sa puso ni Andrea. Alam niyang totoo yon, pero totoo rin ang pangamba niya. Pasensya na, bulong niya, pero kailangan ko ring piliin ang sarili ko. Dahan-dahang tumayo si Andrea, hindi makatingin ng diretso kay Jobert. Si Jobert naman, nakaupo pa rin sa swing, tulala, parang sinuntok ng realidad na ayaw niyang tanggapin. Goodbye, Jobert, mahina niyang sabi. Hindi na siya lumingon pa. Hindi na siya naghintay ng sagot. At habang naglalakad siya papalayo, naramdaman niya ang pinakamasakit na katotohanan. Minsan, ang pagbitaw ay hindi dahil wala ng pagmamahal.
Kung hindi dahil hindi na magkasya ang dalawang puso sa isang pangarap na magkaiba ng hugis. 7 taon ang lumipas. Isang mahabang panahon para maghilom, magbago, at magtapos ang mga tanong na dati umiikot sa gabi-gabing pag-iyak. Pero para kay Andrea, hindi pala ganoon kasimple. At nakamove on na siya sa kanilang relasyon. Pero ang marka ng kanilang paghiwalay, ang tanong kung tama ba ang desisyon niya, ay nanatiling tahimik sa sulok ng kanyang puso. Nasa mid-level position na siya ngayon sa isang kilalang kumpanya. May sarili na siyang cubicle, business attire araw-araw, at disenteng sweldo. Kapag may family gathering, siya ang laging binibigyan ng papuring. Ang ganda ng trabaho mo. Sana gayahin ka ng mga pinsan mo. Maambisyon at may direksyon sa buhay. Mga papuring sinasabi ng kanyang mga kamag-anak kapag sila ay nagkikita-kita. Ngunit kapag umuwi na siya, iba ang sinasabi ng puso niya. Pagod, paulit-ulit, parang isang buhay na nakaprogram na walang puwang para huminga ng malalim. Isang gabi, habang nakatingin siya sa salamin, napakunot ang noo niya. Ito ba talaga ang gusto ko noon? Tanong niya sa sarili. Hindi siya malungkot, pero hindi rin siya masaya. Hindi siya bagsak, pero hindi rin siya umaangat sa paraan na inaasahan niya. Para siyang nasa gitna. Komportable pero kulang. Habang si Andrea ay nabubuhay sa structured na mundo, may ibang direksyon namang tinatahak itong si Jobert. Hindi niya ito alam ngayon. Pero ang mundo ay maliit lang at may mga balita na hindi maiwasang makarating sa kanya. Minsan, may mutual friends silang nag-post ng isang event na maganda ang production. At minsan, may mga kuha si Jobert kasama ang kanyang maliit na team. Walang label, walang balita, pero malinaw na mas lumawak na ang ginagawa nito. Nabalitaan na rin minsan ni Andrea mula sa dati nilang kaklase na tila nakapagpatayo na raw ito ng maliit na opisina na madalas itong nasa malaking events na masayahin pa rin, palakaibigan pa rin. Pero mas determinado ngayon, mas organisado at mas malawak ang kinagalawan. Ngunit kahit naririnig niya ang paglago nito, hindi niya ito pinapansin ng malalim. Alam niyang wala na sila sa parehong mundo at wala siyang karapatang alamin pa ang kwento nito. Hanggang dumating ang araw na babago sa lahat. Team, may malaking business expo tayo. Nasasalihan next month, sabi ng kanilang manager sa meeting. National scale. Kailangang all out tayo. Nag-cheer ang lahat. Prestigyoso ang event. At para kay Andrea, isa itong oportunidad na may presenta ang project proposal niya. Ito na ang chance niya para ma-promote. Abala siya sa paghahanda ng materials, mock-ups, at marketing visuals. Abala siya sa pagpupuyat. Gusto niyang mag-shine para sa kanyang sarili, para sa kanyang career. Tumating ang araw ng event. Malaki ang venue. Hall A hanggang D. Lahat ay punong-puno ng booths, lights, LED screen, at host na sumisigaw ng "Welcome everyone." May halong kaba at excitement si Andrea. Habang iniaabot niya ang brochure sa mesa, may narinig siyang boses mula sa kabilang stage. Ladies and gentlemen, please welcome our event director for this year's National Expo. Napalingon si Andrea. At doon tumigil ang mundo niya. Paakyat sa stage ang isang lalaking may kumpiyansa sa kilos. Nakabihis ng simpleng blazer, pero mas maaliwalas kesa sa kahit sinong naka-corporate doon na damit. May hawak na tablet, may headset mic, at may ngiting hindi mo matatawaran. Ito ay walang iba kung hindi si Jobert, ang lalaking iniwan niya noon. Ang lalaking sinabihan niyang walang direksyon sa buhay. At ngayon,
Siya ang direktor ng pinakamalaking event na sinalihan ng kumpanya nila. Nanatiling nakapako ang tingin ni Andrea sa entablado. Hindi siya makahinga, hindi siya makagalaw, at hindi siya makapaniwala. Sa unang pagkakataon matapos ang 7 taon, naramdaman niyang may bahagi ng sarili niya ang nabasag ng hindi niya inaasahan. Hindi dahil sa pagmamahal, kung hindi dahil sa katotohanang matagal niyang iniwasan. Si Jobert, tinahak ang landas na ayaw niyang paniwalaan. At ngayon, mas malayo na ang narating nito kaysa sa kanyang narating sa buhay. Nakatayo pa rin si Andrea sa gilid ng kanilang booth. Hindi umaalis ang tingin sa entabladong kanina lang ay pinuntarya ng spotlight si Jobert. Ngunit hindi na ito ang Jobert na kilala niya noon. Hindi na ang lalaking pawisan, laging nagmamadali at palaging may dalang kung ano-anong camera bag. Ito ay isang lalaking may postura, may direksyon, at higit sa lahat, may matibay na presensya. Guys, ang galing ng event director ngayon ah. Sabi ng isang office mate niya habang nakatingin si stage. Grabe yung professionalism. Alam mo, yung tipong pinag-aralan talaga yung industriya. Nagkunwaring busy si Andrea, pero bawat papuring naririnig niya ay parang karayom na dahan-dahang tumutusok sa pagmamataas niya noong nakaraan. Habang tumatagal ang event, hindi niya maiwasang mapatinging muli kay Jobert. Hindi ito lumilingon sa direksyon niya. Natural lang dahil napakaraming tao at napakarami nitong kailangang asikasuhin. Pero sa bawat sandaling naririnig niya ang boses nito sa mic, bawat utos na mahinahon pero may otoridad, at bawat pagtawa nito sa staff na tila pamilya na, unti-unting nagkakaroon ng liwanag ang parte ng nakaraan na matagal na niyang tinakpan. Ito ba yung lalaking sinabihan kong walang patutunguhan sa buhay? Ito ba yung lalaking iniwan ko para sa masecure na future? Sa gitna ng break ng expo, nagpunta si Andrea sa lounge area para siya ay huminga. Pero hindi pa siya nakakaupo nang marinig niya ang ilang organizers na nag-uusap. Sir Jobert talaga, napaka-solid. Hindi mo iisipin na nagsimula lang daw yan sa small-time gigs. Pero tignan mo naman ngayon, kilala na sa buong industriya. Oo nga eh. Tapos tignan mo, sobrang pait pa. Walang ka-attitude kahit successful na sa buhay. Kaya mahal siya ng team niya eh. Umupo si Andrea, nanginginig ang tuhod. May kung anong bumagsak sa dibdib niya. Hindi inggit, hindi pag-ibig, kung hindi isang uri ng kahihiyan na hindi niya alam kung papaanong haharapin. Pinili niya noon ang corporate world dahil iyon ang sa tingin niya na may mas tamang future. Pinili niya ang sigurado, pero sa pagpili niya, minamaliit niya ang hindi sigurado. Minamaliit niya ang paniniwala ng isang taong mahal niya. At ngayon, eto siya, nakaupo, pagod, at tila lumulutang. Hindi sigurado kung totoo ba talagang mas matagumpay siya kaysa kay Jobert. Maya-maya, muling lumabas si Jobert mula sa backstage. Kaagad siyang nilapitan ng isang batang babae. Mga 5 taong gulang, at agad itong kinuha sa bisig niya. Kasunod nito, isang babaeng nakabadge bilang staff coordinator. Humahalakhak habang hinaaplos ang buhok ng bata. Masaya, buo, at kontento. Sa madaling salita, si Jobert ay may pamilya na. Para siyang biglang nahulog sa malalim na tubig. Hindi makahinga, hindi makagalaw. Ngunit hindi dahil sa selos o paghahanap, kung hindi dahil sa katotohanang habang siya ay nagpupumilit tumakbo sa direksyong akala niya ay tama, si Jobert naman ay tahimik na binuo ang buhay na dati niyang pinagdududahan. At noon niya unang tunay na naramdaman ang bigat ng pangungusap na matagal niyang iniiwasan. Hindi pa pala ako tagumpay sa buhay. Kahit anong taas ng posisyon niya, kahit ilang award sa opisina,
pakiramdam niya ay may kulang pa rin. At ang kakulangan na iyon ay hindi si Jobert, kung hindi ang kakayahang harapin ang sarili niyang pangmamaliit sa mga taong hindi pumasa sa pamantayan niya noon. At ngayong nasa harap na niya ang resulta ng dalawang magkabilang landas, hindi niya alam kung handa ba siyang tanggapin ang aral na hinihintay siyang kaharapin. Tahimik na nakatayo si Andrea sa gilid ng hall, habang pinagmamasdan ng event na unti-unting nabobo ng mas maayos kaysa sa inaasahan. Maaliwalas ang ilaw, masigla ang crowd, at organisado ang bawat galaw ng mga staff. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon, isa lang ang talagang hindi maaalis sa kanyang paningin, si Jobert. Napakasimple ng suot nito. May headset, may hawak na clipboard, at mabilis na kumikilos sa araw na yon bilang lead organizer-director. Hindi siya mukhang pagod. Sa halip, may saya sa bawat hakbang, may sigla sa bawat utos, at may kumpiyansa sa bawat desisyong ginagawa niya. Para bang ang gulo ng event ay musika lang sa kanya at siya ang mahusay na kumukumpas. At doon ay nag-iba ang tibok ng puso ni Andrea. Hindi dahil gusto pa niya si Jobert, kung hindi dahil ngayon niya lang tunay na nakita ang taong minsan niyang minaliit, na noon ay iniisip niyang walang direksyon sa buhay. Raketero lang. Walang planong magpakalubog sa corporate ladder. Walang formal na trabaho. Hindi nakabihis ng maayos. Para sa kanya, hindi yon isang pangarap. Yon ay pag-aaksaya ng panahon. Dahil para sa kanya, ang corporate world, yun lamang ang tamang landas. Pero ngayon, kinakaharap niya ang katotohanang hindi niya maiwasang masaktan. May babaeng naka-lanyard ang lumapit kay Jobert. Maganda, simple, at may ngiting parang gabi-gabing ipinagpapasalamat ang buhay niya. Napatingin ito sa kanya at napansin niya ang batang babae na hawak nito. Mapagmahal ang tingin ng bata sa ama. Sobrang proud. Mag-ina, pamilya, at si Jobert, tunay na masaya. Ang puso ni Andrea ay dahan-dahang humigpit. Hindi dahil may selo siya, kung hindi dahil may lungkot sa loob na matagal na niyang tinatakasan. Habang tinitignan niya si Jobert na tinutulungan ng staff, nagbibigay ng direksyon, at pinupuri ng client, may malambot ngunit masakit na pumutok sa dibdib niya. Isang katotohanang hindi niya pinakinggan noon. Hindi siya nawalan ng pangarap. Pulong ng isip niya. Hindi ko lang naunawaan noon. Unti-unting gumagapang ang tanong. Ako ba ang pumili ng tamang landas? O pumili lang ako ng landas na tingin ko iligtas? Oo, mas mataas ang posisyon niya. Oo, maayos ang kanyang sweldo. O at kagalang-galang ang suot niya. Pero bakit parang nakukulangan siya? Bakit parang mas buo ang taong minsan niyang iniwan? Dahil nakikita niya kay Jobert ang isang bagay na hindi kayang ibigay ng corporate world sa kanya. Ito ay ang kapayapaan. Alignment. Layo sa takot. Layo sa kailangan lamang niyang patunayan. Habang nakikita niyang iniaabot ni Jobert ang anak nito at hinahalikan sa noo, may kirot na dumampi sa kanyang dibdib. Hindi ito panghihinayang sa lalaki. Hindi rin ito kagustuhang ibalik ang nakaraan. Ito ay pagsisisi na hindi niya pinagkatiwalaan ang pangarap ng taong iba lang pala ang direksyon. At doon, unang beses niyang inamin sa kanyang sarili, hindi siya ang tunay na nagtagumpay, kung hindi si Jobert. Sapagkat may kulang, may hinahanap, may hindi pa natutupad sa loob niya. At si Jobert, ang lalaking minsang hinusgahan niya, ang hindi sinukuha ng sariling pangarap. Pagdating ni Andrea sa kanyang kondo, hindi pa man siya nakakapagbihis ay bumigay na ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit hindi yan pag-iyak sa isang babaeng gustong ibalik ang pag-ibig. Sa halip, ito ay pag-iyak ng isang tao ngayon lang naintindihan ng sarili. Iyak ng pagkagising. Iyak ng pagkilala sa sariling pagkukulang.
Iyak ng taong matagal nang nakikipagsabayan, ngunit hindi naman talaga masaya. Umupo siya sa sahig, bumuntong hininga, at pinilit pangalanan ng bigat sa dibdib niya. Hindi ko siya iniwan dahil wala siyang pangarap. Naisip niya. Iniwan ko siya dahil hindi ko nakita ang halaga ng pangarap na hindi katulad ng sa akin. Nasaktan siya hindi dahil sa mas masaya si Jobert ngayon. Kung hindi dahil, kailanman ay hindi niya ito pinaniwala ang kaya ring umasenso sa buhay. Inugnay niya kasi ang tagumpay sa sweldo, titulo, at marangyang imahe. Para kasi sa kanya, structure means success, and freedom means failure. Yun ang pagkakamali niya. Ang totoo kasi ay may kanya-kanyang ritmo ang buhay. May kanya-kanyang paraan ng pagsulong. May mga taong aangat sa corporate world. May mga aangat sa paglalako, pagraraket, pag-organize ng event, pagkukumpuni, o pagnenegosyo ng sari-sari. Parehong pawis, parehong hirap, parehong pangarap. Kaya pala kahit gaano kataas ang narating niya, parang merong kulang. Dahil hindi pala sukat ng tagumpay ang laki ng sweldo o kinang ng kwinta sa leeg. Sukat pala ito ng kapayapaan at pagkakatugma ng puso at ginagawa mo. Kinabukasan, pumasok si Andrea sa opisina. Habang nakikita niya ang mga monitor, deadlines at email threads, may malalim siyang pag-unawa na hindi na ito ang mundo niya. Hindi dahil pangit na, hindi dahil mahirap, kung hindi dahil hindi niya nararamdaman ang sarili dito. Hindi na siya masaya. Pagod na siya. Sawang-sawa na. Kaya naman sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, pinakinggan naman niya ang kanyang sarili. Nagpaalam siya sa HR. Maayos, payapa at walang drama. Pag-uwi niya, binuksan niya ang kanyang lumang notebook kung saan nakasulat ang matagal na niyang pangarap. Ang magbukas ng maliit na handicraft brand, home decor, personalized items. 8 taon nang nakatago iyon. 8 kasi natatakot siyang iwan ng corporate structure. Tatakot siyang mag-fail. Pero ngayong gabi, wala na siyang takot sa kanyang puso. Pagod siya, pero magaan. Malungkot, pero malaya. Pumili na siya ng landas na tugma sa puso niya. Hindi na sa hiningi ng lipunan. At sa unang beses matapos ang matagal na panahon, nginitian niya ang sarili sa salamin. Totoong ngiti, hindi corporate smile. Ang aral ng kapalaran ay napakalinaw. Hindi palaging nangangahulugan na nawala ang isang tao dahil mali sila. Kung minsan, ang dahilan talaga ay dahil hindi pa tayo handang unawain ang paglalakbay nila. Ang tunay na tagumpay, hindi yun isang titulo. Hindi rin nakabase sa sweldo. Hindi sa pamamagitan ng branded na damit. Ang tunay na tagumpay ay ang kapayapaan, katuparan, at tapang na pumili ng landas na tunay sa puso mo. At doon, nagsimula ang bagong kwento ni Andrea. Hindi patungkol sa nakaraan, kung hindi sa wakas, ay patungkol na sa kanya. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Iba-ibang paraan ng pag-abot ng ating mga pangarap. Hindi lahat ng matagumpay ay nasa opisina, nakasuot ng suit o may mataas na titulo. May mga taong umaangat sa pamamagitan ng maliliit ngunit totoong hakbang. At ang tagumpay nila ay kasing tingkad rin ng sa kahit sino. Hindi mo dapat husgahan ang pangarap ng iba dahil lamang iba ito sa pangarap mo. Minsan, ang tingin nating walang direksyon ng isang tao ay may malinaw na landas pala. Hindi lang natin nakikita dahil iba ang ritmo ng paglalakbay nila. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa sweldo o posisyon, kung hindi sa kapayapaan at kasiyahang nadarama mo sa ginagawa mo. Hindi laging pagkakamali ang iwan ng tao. Minsan ang pagkakamali
ay hindi natin nauunawaan ang halaga nila. Minsan, hindi natin pinaniniwalaan ang kakayahan ng taong kasama natin at doon tayo nagkakamali. Hindi hadlang ang huli na pagkatanto para magsimula muli. Tulad ni Andrea, pwede ka pa ring lumiko, pumili ng bagong landas, at simulang hanapin ang sarili mong tunay na tagumpay. Mahalagang piliin ang buhay na totoo sa sarili mo, hindi buhay na para lang sa tingin mo tama sa mata ng iba. Ang pagtalon mula sa komportableng buhay patungo sa tunay mong pangarap ay anyo ng tunay na tapang. Sa madaling salita, sa kabuuan, ang kwento ay nagtuturo na ang tagumpay ay personal, iba-iba at kailangan nakaayon sa puso. At bago tayo umusga sa paglalakbay ng iba, unawain muna natin na maaaring mas malinaw ang direksyon nila kaysa sa iniisip natin. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.